Pangalawang araw namin dito sa Bali at medyo mapapalaban kami sa matinding adrenaline rush dahil puro adventure ang activity namin ngayon. Dahil breakfast included naman yung nabook ko na room kaya nag-almusal muna kami habang wala pa yung sundo namin. Your breakfast is included in your room? Yeah. 40%, right? Yeah. So you want to sit inside or outside? Outside. Outside near the pool? Yeah, near the pool. Perfect, alright? Pumwesto pala kami sa labas malapit sa swimming pool para mas magandang view habang kumakain. But we will clean first before this table. Yeah, thank you. You want to sit there? You need some coffee or tea before this morning? No. All good. Alright. I will call my friends to bring you the news. Yep, thank you. Thank you so much. Enjoy your breakfast. Do you need something else? We will just take it from there. Breakfast. It will be for the breakfast. So we have inside That's and bye-bye. Yeah. Okay. Okay, thank you so much. Some coffee or tea? Nah. All good? Okay. Terima kasih. Dahil nga buffet breakfast ito kaya medyo maraming pagpipilian at hindi na mawawala dito ang Balinese breakfast. Meron din silang Indian breakfast, pancake section, bread and pastry at sa loob naman yung sausages, bacon, scrambled eggs, wet dishes at dito rin yung eggs to order na kung saan ay pwede kang magpaluto ng fried eggs or omelette. Nag-order rin kami ng omelette na kung saan ay pwede kang pumili kung ilang itlog ang gusto mo at kung ano-anong gusto mong ilagay. Since wala pa naman yung sundo namin, kaya talagang in-enjoy namin yung almusal namin para di naman kami agad gutumin sa biyahe. Pero maya-maya pa ay nag-text na rin yung sundo namin na nandito na daw siya sa hotel namin. Mas, I'll put it. Bisa Indonesia? Huh? Bisa speak Indonesia? No. No, because before I work with the Indonesian, Oh. so Oh. I know some words. Yeah. Mas apa? Mahigit isang oras din yung naging biyahe namin mula sa hotel papunta dun sa aming unang activity. Medyo hindi lang ako naninibago dito sa Bali kahit na first time ko pa lang dito dahil pakiramdam ko ay nasa Pinas lang ako. Siguro dahil halos pareho lang yung pagmumukha ng Pinoy at ng Indonesian. Yung lugar halos pareho lang. Meron din mga sari-sari store, traffic din at higit sa lahat, marami rin kamote driver. Madaldal yung naging driver namin kaya di ko na namalayan yung mahigit isang oras na biyahe. Pagkarating lang namin ay wala na kaming sinayang na oras at agad na rin ako nagbayad ng mga kailangan bayaran. Pagkatapos ay nagkaroon ng maikling orientation bago kami magsimula sa activity namin. Including with the rice wheel, muddy track, gravels, paddles, and donut track. And then the activity include with the safety equipment, boot and helmet. We have a professional instructor. Later, do you want land with the hour to leader? If Yeah. you need something, you just say stop with the hour to leader. Ang unang activity namin ngayon ay ang pag-drive off-road gamit ang Utility Terrain Vehicle or UTV na mas kilala dito na buggy ride. Sa totoo lang, sobrang excited talaga ako dito dahil bata pa lang ako ay mahilig na akong manood ng mga off-road at adventure show. Yung tipong puro putikan, lubak, akyatan, tapos mga sasakyang dumadaan sa sobrang hirap na trail. At lagi kong sinasabi noon sa sarili ko na sana balang araw maranasan ko rin yun. At ngayon, eto na nga siya. Nung una medyo kinakabahan pa ako kasi first time ko pero habang tumatagal, lalo akong nag-e-enjoy. Hindi pala biro yung experience dahil puro lubak, putik at rough road yung dadaanan nyo. Kaya kailangan alerto ka talaga habang nagda-drive. At grabe pala talaga yung adrenaline rush kapag ikaw na mismo yung nasa loob ng buggy. Yung tunog ng makina, yung tilamsik ng putik at yung feeling na parang nasa action movie ka habang bumabaybay off-road trail. Kahit malog at nakakapagod, sobrang saya niyang gawin.
Makalipas ang mahigit 2 oras ay natapos na rin yung unang activity namin na para sa akin ay nakakabitin dahil sobrang nag-enjoy talaga ako sa pag-drive off-road. Nasa 25 minutes drive lang yung layo sa sunod namin na activity at ito ay first time din namin gagawin. Medyo nakakatakot nga lang pero exciting naman. Kung kanina ay off-road adventure, ngayon naman ay water activity kung saan kami ay mag-river rafting dito sa Ayong River. Bagong karanasan na naman ito para sa amin kaya hindi mawawala yung kaba at kaunting nervyos pero mas nangingibabaw talaga yung excitement. Naglakad kami ng mahigit 10 minuto pababa papunta mismo sa starting point. Dito pa lang ramdam mo na agad na ibang adventure na naman yung haharapin namin. So the first time, welcome to Bali Bintang Rafting. And next panihan, welcome also to Ayong River. Name of the river is Ayong. Ang Ayong River pala ay isa sa pinakasikat na river rafting destination dito sa Bali dahil beginner friendly ito pero sapat pa rin yung lakas ng agos para maramdaman mo talaga yung thrill ng adventure kahit first timer ka lang. Nung nasa raft na kami, doon na nagsimula yung totoong saya. Halo-halong sigawan, tawanan, kaba at nervyos habang inaanod kami sa malakas na agos ng tubig. Yung tipong may mga pagkakataon na akala mo talaga tataob na yung sinasakyan nyo. Kaya mapapakapit ka ng sobrang higpit para hindi ka mahulog sa ilog. Minsan sa sobrang alog ng raft kaya automatic mapapasigaw ka na lang. Pero yun din yung pinakamasayang parte dahil habang kinakabahan ka, natatawa ka na rin sa sobrang intense ng experience. Mahigit 7 kilometers itong babaybayin namin at sa kalagitnaan ay nag-break muna kami para kumain ng buko at makapagpahinga ng saglit. Pero di tumagal ay nagpatuloy din kami agad. Bali, aabutin ng more or less 3 oras yung tagal ng adventure na to. Sa totoo lang, isa ito sa mga experience na hindi mo makakalimutan dahil ibang klase yung adrenaline rush na mararamdaman mo. Kaya kung gusto nyo ng adventure na exciting, nakakakaba pero sobrang saya, worth it talagang subukan ang river rafting dito sa Ayong River, Bali. Tapos din, ang mahigit 2 oras na river rafting. Enjoy naman. Sulit. Ito mahirap. Yung pabalik. Kailangan na makiat ng 250 na hagdan. Hapon na rin at halos patapos ng araw. Sobrang naging masaya at makabuluhan ang buong maghapon dahil sa bagong karanasan at alaala na naman na nabuo namin. Matapos ang lahat ng activities namin, hinatid na rin kami ng aming driver pabalik sa hotel para makapagpahinga. At dito na nga, nagtatapos ang part 2 ng aking Bali vlog. Kaya kung nakarating ka hanggang dito, comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ang video na to. Muli, ako si Crucenero Mayor at abangan nyo ang part 3 at huling episode ng aming travel adventure dito sa Bali. Paalam! Crucenero Mayor ang kasama nyo sa biyaheng masaya. Sumama kayo, sumama ka sa biyahe. Dito masaya kay Crucenero Mayor ay panalo ka.